Nagkaroon po ng panukala si Senator Alan Peter Cayetano. Snap elections, mag-resign ang lahat mula sa presidente, vice-presidente, mga senador at mga congressman. No? Hindi niya isinama sa kanyang proposal ang mga local government officials. Subalit, ang isang problema niyan, wala po tayong batayang batas para dyan. Ano? Wala po yan sa saligang batas, wala din po yan sa ating mga special law or even sa constitution na pwedeng magsagawa ng snap elections. Pangalawa, nag-aalangan tayo sa snap elections kasi sindikato po ang COMELEC. Kung sa COMELEC pa rin po tayo aasa, kagaya po nito ni Chairman Garcia, kahit hindi po nananalo, pinapalusot niya, alam natin na sindikato yon ang pagkakalagak at ang pagkaluklok ni sino to? Benny Abante, boy banal na aso, santong kabayo. He was not elected by the people of 6th District of Manila, pero nanalo sa pamamagitan ng sindikato ng COMELEC. Yan po malinaw tayo dyan mga kababayan. At ngayon, ganon din po ang nangyari sa Gabriela NPA Lover Party List. Ang panalo, yung Duterte Youth Party. 3 seats ang kanilang nakuha, hindi sila pinaupo. Ang hindi nanalo, yun ang pinaupo. Kaya sindikato talaga itong COMELEC. Ang problema sa snap elections, maganda ang ideya. Nararapat at napapanahon, subalit walang batas na pwedeng pagbatayan yan. Saan mo huhugutin ang batas? Mahirap yan na ipasayan. Pag nagpasa ka ng batas, 2 po ang papasa niyan. Kailangan pumasa sa House of Representatives at pumasa sa Senado, then pipirmahan ni Ginoong Marcos Jr. para magsagawa ng snap elections. It will not be easy. Pangalawa, kahit pa man din theoretically, academically ay makakalusot yan sa panukalang batas at maging batas o special law na pwedeng isagawa ang snap elections pagdating halimbawa ng January or February next year. Subalit, hindi po kapanipaniwala at hindi mapagkakatiwalaan ang COMELEC sapagkat ito ay isang malaking sindikato na extension din po ng maniobra nila Marcos at nila Romualdez. Bagamat maganda, ideal at attractive, timely and reasonable ang panukalang snap elections at dapat po one election lang, no? Wala nang iba pang, halimbawa 3 years, aayusin lang ang konstitusyon, aayusin lang ang gobyerno at hindi na po pwedeng magkaroon pa ng chance na magpa-elect pa si Marcos at si Romualdez o si Sara Duterte. That can be a very good proposal, but that is easier said than done. Hindi po ganun kadali gawin yon mga kababayan sapagkat mayroong limitasyon at mayroong kawalan ng batayan sa batas. Yun. Yung mga papoging politika ayaw po magpakita dito sa amin sa Cebu. Wala lang paramdam na tabang, sabi ni Ralph Magnus. Tama po kayo. Bulak, tumawis, makabalang. I hope na okay po kayo, Ralph, na maayos po kayo. Sige lang, Ralph, ipagpanalangin natin na makasurvive po kayo. Enrico Terwil, thank you, sir. Garcia, alisin sa COMELEC, I agree. Tama po yan na hindi po dapat si Garcia ang mga ngasiwa ng eleksyon. AFP is run by Amboys, Broner, Gibo, and Anyo. Ani Lopez. Sabi po ni Senator Amy, ombudsman na si Rimulya, i-announce po bukas. Isa pa yan. Kapag nangyari po yan, malaking anomalya po ang magaganap sa ating bansa. Sapagkat si Boying Rimulya po ay isa sa mga maruming politiko sa Pilipinas. Ang kanilang pamilya ay gumon at nabubuhay sa politika at ang kanyang posisyon bilang ombudsman ay pwede po itong ma-weaponize ni Marcos Jr. Kaya talagang baluktot at wala sa katinuan ang gobyernong ito kung sino pa ang mga balasubas at tarantado, sila pa ang nabibigyan ng mataas na katungkulan at posisyon sa gobyerno.
Kaya nagkakaletse-letse ang ating gobyerno, nagkakaletse-letse ang ating kalagayan sa ating bansa. Nakakalungkot, subalit, ayan po ang tatak ng isang Marcos na pamumuno. Talagang baluktot at bulok ang kanyang mga sense of value at wala pong katuturan ang mga desisyon na ginagawa niya. Well, antayin natin bukas kung i-announce nila yan, pero taong bayan pa rin po ang magmamatyag dito at kung hindi tayo kikilos at hanggang kibit-balikat na lang tayo, we will deserve whatever evil decision that this government of Marcos and Romualdez will implement. Kaya po, kailangan mag-people power. Patalsikin na sila lahat and form a new government. Agree ako dyan, Jeffrey Pongski. I agree to that. Basta mapayapa. But that can only be done when the Philippine Armed Forces and the Philippine National Police will withdraw support from Marcos Jr. Madali po matapos ang lahat ng ito. Wala na po si Marcos kapag nag-withdraw na ang Armed Forces of the Philippines. Okay, so isa-isahin natin itong kay Remulla na pwedeng siya ang magiging ombudsman within the week na darating na ito ay baka iupo siya ni Marcos bilang ombudsman to protect the interests of Marcos and his political allies and to weaponize yung authority and power of the ombudsman para ipitin ang mga political enemies ni Marcos, lalo na po ang mga Duterte political camp, particularly si Vice President Sara Duterte. Okay. Then pag-usapan din natin itong in-announce pero walang confirmation na magbibitiw na daw si Senator Ping Senator Ping Lacson sa pagiging Senate Committee Blue Ribbon Chairperson sapagkat hindi na daw kaaya-aya ang mga reaksyon at mga ipinapaabot na mga pagpuna ng kanyang mga kasamahang senador. Wow! Nakaramdam din ng hiya si Lacson. Kailan pa? Kailan pa? Okay. So tatlong malalaking balita ang ating pagbibigyan ng punto at analysis sa ating live stream. Unahin po natin itong pagbibitiw ni Lacson. Ipahuli natin ang snap elections na proposal ni Senator Alan Peter Cayetano. At ito ay panawagan ng voluntary call. Parang conscience call po ito on the part of Senator Alan Peter Cayetano. But I think that is only a form of a wake-up call. Alam naman po niya, abogado yan si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niya na walang batayang legal. There is no such provision under the Constitution, under the Omnibus Election Code. And so therefore, you have to pass a law to make it legal. Kailangan magkaroon ng special law na ipapasa ng both houses of Congress, the House of Representatives and the Senate, to be approved by Marcos Jr. But hindi natin nakikita na gagawin niya nila Marcos to shorten their term. In fact, mas gusto pa nga nilang tumagal at tumaba ang kanilang termino sa kapangyarihan. Okay? Pangalawa, puntahan po natin itong posibilidad na tutuhanin ni Senator Ping Lacson na magbibitiw siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo po mga kababayan, sa ating mga suki at mga kasambayanan, ang Senate Blue Ribbon Committee po is one of the most powerful committees sa Senado sapagkat ito ang nagsasagawa ng tinatawag na oversight function o parang yung review of authority na ginagawa ng Senado to countercheck any abuses, any evil doings, and any acts of corruption or plunder involving public official and public office and other individuals na mayroong partisipasyon sa pandarambong at pagnanakaw at pag-aabuso sa poder at kapangyarihan including sa pundo ng kabanang bayan. Very powerful. Pero pwede mo rin itong i-manipulate, no? Para gamitin mo as an instrument to persecute, harass, or intimidate your political enemies. Kaya nga, itong si Senator Ping Lacson from the very start that they started and initiated the so-called coup d'etat of leadership o yung pag-agaw ng poder at kapangyarihan sa majority block ng mga senador
sa pamumuno nila ni Tito Soto, kung saan nailuklok si Tito Soto bilang Senate President at siya naman bilang Senate Pro Tempore number 2 ang kanyang posisyon in the hierarchy of officials or officers of the Senate. At the same time, siya din po ang nakatalaga bilang chairperson ng Committee on Blue Ribbon ng Senado. Subalit, ito po ay sumambulat ang lahat ng kanyang glory of controlling and having such kind of high position in the Senate nang sumabog po ang katotohanan that Lacson and Soto are acting as special agents ni Marcos at Romualdez sa loob ng Senado. The reason, mga kababayan, na nawala po ng maaga ang kredibilidad at pagtitiwala ng mga tao, ng ating mga kababayan at ng kanyang mga kapwa-senador dito kay Tito Soto at kay Ping Lacson. Very obvious po na ang maniobra kung paano ilatag ang mga testimonya, ang mga witnesses, very obvious na ang target nila ilihis mula kay Marcos at Romualdez ang pananagutan bilang principal architects and chief orchestrator sa pandarambong sa Kabanang Bayan. And ultimately, nakita din po kung paano ginawa nila Tito Soto, nila Ping Lacson at nila Erwin Tulfo at mga kabarkada nila na ang investigation at mga testimonya ay dapat magkaroon ng damay-damay, halo-halo against some senators at nang nawala na bigla ang involvement ng iba pang sindikato na mga miyembro ng House of Representatives at napunta na sa mga senador ang ilang revelations. These are exactly what Senator J.B. Ejercito was referring to. Binabanggit niya na hindi man ito ang direksyon natin sapagkat ang totoo, alam naman po ng mga senador. Alam din po ito nila Ping Lacson at Tito Soto na ang pinagmula ng ugat ng mga illegal insertions at mga unprogrammed items running by the hundreds of billions of pesos sa loob ng mga budget proposal from 2023 budget to 2024 budget and 2025, lahat na yun ay may mga pandaraya. Minaniobra po yan mula doon sa House of Representatives. So therefore, ang bigat ng pananagutang kriminal sa pandarambong na ito should have been pointing towards doon sa mga involvement ng mga kawatan at mga durobo at mangungulimbat na mga members ng House of Representatives. Subalit biglang napunta sa pagtuturo at mga pag-involve sa mga ilang senador na may controversial figure na. Halimbawa, Senator Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla, former Senator Nancy Binay, and ngayon, kasama pati si Senator Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva. Yan po ang tinatawag na halo-halo, damay-damay, chapsoy na uri ng pinatunguhan ng Senate Blue Ribbon Committee investigation that could have been more appropriate na paglalantad at mga pagbubulgar ang mga naisisiwalat kung nanatili po na matino at maayos ang pamumuno dyan sa Senate Blue Ribbon Committee the way it started with the right foot with Senator Marcoleta leading dito po sa Senate Committee on Blue Ribbon. Pero nang malantad at lumalantad ang mga pagbubulgar ng ilang mga kontratista, ng ilang mga personalidad, pointing to the direction of Martin Romualdez na siya ang nagpapagalaw at nagbibigay ng kumpas kay Saldico, malamang sa malamang po ay dudugtong na rin po yan kay Marcos Jr. Kaya todo maniobra kaagad. Si Marcos Jr. at sila Romualdez inagaw ang kapangyarihan at pamunuan sa Senado at nagkaroon ng realignment of senators na pwede pong pumosisyon sa issue na ito. At kung kaya, nagkaroon ng different alignment of majority. And si Tito Soto po na iloklok bilang Senate President at si Ping Lacson bilang number 2 or second in command at the same time, Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. So ito po lahat orchestration.
Ito po ay kumpas ni Marcos at nila Romualdez because they wanted to recapture the leadership of the Senate. Thereby, they can also control and eventually manipulate whatever investigation like it is being done right now in the Senate Blue Ribbon Committee, at may iba pang mga mag-iimbestiga. Kailangan kontrolado ito ng new majority na naka-align kay Marcos at kina Romualdez. Ayan. Pero doon po nagkaroon ng problema din ang Senado sapagkat from a status or isang pagtingin na ang pagrespeto ng taong bayan sa kanila ay mataas. They are even considered as the bulwark or the last bastion of democracy. Itong Senado, lalo na po ng maganda ang kanilang naging paninindigan upang nang sa ganun po ay kanilang ibasura ang panunuhol at maniobrang marumi sa impeachment complaint na isinampa ni Romualdez sa konsenti ni Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Naging maganda po ang pagtingin ng taong bayan doon. And even during the time na sila pa ang nagkokontrol ng majority, it appears na mayroon pong balance of counter-check into the powers of the executive branch of government kung nanatili po na independent sana ang Senado. But with the onset of the coup d'etat and rigodon of operations ng mga pamunuan ng Senado, having Tito Soto as the new Senate President and Ping Lacson as the new Committee on Senate Blue Ribbon as the chairperson, ay nako, mas lalo pong nagkaroon ng pagdududa ang taong bayan na talagang walang patutunguhan ang ating gobyerno kung sila Lacson at Tito Soto po ang magiging katuwang doon po sa Senate level. Kaya, ito din po ang isa pa sa problema ngayon ni Ping Lacson sapagkat pinasuspindi niya at hindi na daw magpapatuloy muna ang tinatawag na scheduled hearing and investigation hinggil po sa anomalya sa flood control project. Dapat po October 8 mayroon pong schedule. Ano po ang dahilan ni Senator Ping Lacson? Sabi niya kailangan pang i-verify at i-vet o i-check ang joint affidavit ni Ginang Diskaya at ng kanyang asawa na para bagang tinitingnan ni Lacson na kailangan bago yan ilahad ay makahanap na sila ng butas at papaano nila ito gagamitin na hindi mapupuruhan si Romualdez at si Marcos. That is the implication ng kanyang sinasabi na binivet pa, tinitingnan pa kung ano ang daloy ng testimonya sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mag-asawang Diskaya na itinuro na nila na ang bagman ni Romualdez ay si Saldico at ang grabing mangutong ay si Romualdez mismo. Yan, pilit yan inililihis ni Tito Soto dahil kumparing buo niya si Martin Romualdez. Kaya, pilit nilang idinidiin na may mga senador din na na-involve sa anomalya, sa insertions at mga ito. Subalit kapag kabalahibo nila, hindi nila pinupuna. Alimbawa, may mga insertions pala. Si Risa Hontiveros na umaabot sa mahigit 3 billion pesos. At allegedly, mayroon siyang mahigit 700 million pesos na flood control. O bakit hindi ito nasita? Ayan. Kaya malinaw na selective ang purpose nila Lacson at Tito Soto kung bakit nila kinokontrol ang liderato sa Senado at pati na ang mga key committees. Okay. Pangalawa, mga kababayan, itong resignation ni Ping Lacson ay nakatiming din po sa malawakang panawagan ngayon na kailangan ay managot ang mga guilty at hindi dapat pagtakpan nila Tito Soto at Ping Lacson ang naturang mga investigasyon patungkol sa flood control projects and anomaly. Subalit, nakikita natin ay patungo po doon sa mga investigasyon at mga revelations na ang target ay ang mga Duterte. Yan po ang direksyon ni Ping Lacson sa kanyang pag-handle ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. And because of that,
mga kabataan po ito na na-recruit nila at ngayon ay sumama na sa kanila itong mga grupong dati po ay hindi kasama. Ngayon, nagre-recruit sila para gamitin na pagtakpan itong ginagawa ni Martin Romualdez at ituro lang ang mga diskaya, ituro lang ang mga DPWH, ituro lang si Saldico, pero wag idamay si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos Jr. That is now a big question kung bakit hindi pa nagbibitiw sa kanyang pagiging chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon itong si Ping Lacson, kahit pa na totally eroded, nawawala ang kanyang kredibilidad simula po ng binalak nila at minaniobra na ang Senado will be the new rubber stamp for Marcos and Romualdez. Ayan. Abangan natin kasi sabi niya, baka sa first week ng November or second week of November pa siya mag-resign. Bakit? Why not now? If you are sincere and you are not having a special political operations agenda by your being the chairperson of the Senate Committee on Blue Ribbon, at kung ayaw mo na ikaw ay pinagdududahan dahil marami kang bagahe, why wait for November when you can do the resignation tomorrow? Diba? Ibig sabihin, takam na takam pa rin po. No? Si Ping Lacson, kapag walang kaso, kakasuhan, may kaso, absuelto, it's okay po. Importante, pinupukaw natin ang taong bayan. Kaysa wala tayong gagawin at wala tayong pag-uusapan at magsawalang kibo tayo. Huwag po tayong magsawa. The more that we invite people to understand and educate them, and the more we advocate for people to participate, the better will our situation become, kaysa naman magsawalang kibo at magkanya-kanya tayo. Ayos? Okay. Punta po tayo dito sa panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano for snap elections. Maganda po ang layunin, timely po ito, napapanahon ito, subalit walang batayang batas. Alam din po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa tingin ko po, ginawa niya ang ganyang panawagan because out of desperation and out of his duty call na magkaroon ng wake up and conscience call sa mga nakaupo na mga opisyal ng gobyerno, dahil ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, nararamdaman nila at hindi na maitatanggi na ang gobyerno ay pabulusok pababa at ang pagrespeto at pagtanggap ng mga mamamayang Pilipino sa gobyerno ngayon, lalo na sa Kongreso at pati na kay Marcos at kay Romualdez na mga pinuno ng ating gobyerno, mababa at nakakabahala ito according to Senator Ping Lacson. We need to reset, we need to have a fresh start, and we need to involve the people. So, kung pagbabatayan ko ang kanyang panawagan, it can only happen when there will be people power. Kapag nagkaroon ka ng people power, na-remove si Marcos at pati si Romualdez, then we can initiate itong sinasabi ni Senator Ping Lacson na within 1 year, mabubuo ang panibagong konstitusyon, and then we will have to conduct our new elections. At dapat yung may mga kaso o na isasama ang pangalan sa mga mandarambong at mangungulimbat at mga magnanakaw sa kaban ng bayan, automatic po, they are going to be perpetually disqualified from running in any public office. Ngayon, para sa ating mga kababayan, kung susundin ba ni Marcos, susundin ba ng lahat ng mga officials, pati ng Vice President, si Marcos Jr. bilang Presidente, and then lahat ng mga senador at lahat ng mga congressman, are they willing to submit themselves to a wake-up and conscience call na talagang kailangan kumuha ng mandato sa taong bayan para maging fresh ang iyong paghawak ng poder at kapangyarihan? Ay mukhang malabo, makalusot ang Senate resolution na gustong ihain ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya hindi po madali
ang pagsasagawa ng snap elections, lalo na kung hindi ito kinikilala ng may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno, which until now, yan po ay si Marcos pa rin. So, kung wala pong batas, sa saligang batas man, o sa ating mga special law, ano pong gagawin natin? So, sa tingin ko, that can happen fast kung magkaroon ng people power. And there will be a revolutionary transition of power wherein the constitutional framework will be adopted once there will be new constitution na gagawin po ng ating mga kababayan, ng ating mga representante. But wala pong batas ngayon tungkol dyan. Kaya, I would rather look at this call for snap elections and abandonment and resignation of office or abandoning and resigning from office para mabigyan ng katwiran ang taong bayan na pumili ng bagong mga leaders. Ang ganyang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano will only fit into the description of revolutionary government. At ang revolutionary government can only take place o pwede pong umiral ngayon yan at yan po ay kasama ang people power at ang puwersa ng sandatahang lakas kung saan sila mananawagan ng loyalty at pagkilala sa poder at kapangyarihan. Yan. So, pero kung by the powers of the law, there is none about that. But I think, uulitin po ni Ka-Eric, ang punto ni Senator Alan Peter Cayetano ay para ma-emphasize ang mabigat at malubha na epekto ng pandarambong at pagnanakaw ng kaban ng bayan sa buong bureaucracy, that our government bureaucracy needs to have a reset. Ang problema, sino ang gagamitin natin para magkaroon ng reset? At pangalawa, during the reset, there will be transition of power mula doon sa tradisyonal na nagkokontrol ng poder sa ekonomiya at politika, ay babalik ta rin natin na mas mainam kung taong bayan at gobyerno mismo ang magsasagawa ng mga karampatang patakaran kung papaano nila gagawin ito, mga kababayan, ang pagsasagawa ng snap elections or the rules na pwedeng gawin kapag nagkaroon ng revolutionary government. Okay? But, may pangatlo yan. This will be easier kung ang Armed Forces of the Philippines at kasama na po dyan, syempre, susunod din yan, ang Philippine National Police, less ang banggaan at kaagad po magkakaroon ng pagkalma ng sitwasyon kung ipapatupad ang revolutionary government as a result of the people power, pero dapat palalayasin sa poder si Marcos at sila Romualdez. Mahalaga po yun, mga kababayan. Ayun. Pero, sa tingin ko, hindi magaganap ang snap elections. But, it is already very, very clear na inaamin na mismo ni Senator Alan Peter Cayetano at sa sentimiento ng mga ibang senador pa at opisyal ng gobyerno that the level of trust and confidence of the people on the institutions of the government ay talagang sad-sad pababa. And that is because very, very partisan and very exploitative po ang uri ng politika na ginagamit ni Marcos Jr. Ayan. With or without the snap elections, pwede pong maganap ang people power that can deliver a strong message na hindi po papayag ang taong bayan na mananatili sa poder si Marcos Jr. kung ganito po niya dalhin pabulusok sa bangin ng kapahamakan ang ating buong pamahalaan. Oy, sa nagtatanong kay Ka-Eric, ano daw ang line of support sa ating advocacy na Bangon Sambayanan movement sa ating community meetings, sa atin pong mga ginagamit na mga community forum and organizing, you can support and send your support voluntarily sa number na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis, kay Langging po yan. Advocacy and commitment for mobilization and community organizing po ang ginagawa ng ating Bangon Sambayanan. Okay. Let's proceed dito sa panghuli. Ano po ba
ang implikasyon kapag ma-appoint si Boying Rimulya bilang ombudsman? Well, the only purpose and reason why Marcos is insisting to have Boying Rimulya as to become his ombudsman, kasi fixed term po yan, 6 years. So kahit wala na si Marcos sa kapangyarihan, sapagkat siya ay hahabulin at lilitisin ito pagkatapos ng kanyang termino, kung kontrolado nila ang ombudsman the way they're planning to install by appointment of the president si Rimulya sa pagiging ombudsman, ang paggamit nito ay parang weapon of political harassment and persecution against doon po sa mga identified na Duterte political group. At isa po dyan ay ang seryoso na hakbang na gustong gawin ni Marcos at Romualdez, na dahil hindi madadaan o maidadaan sa impeachment complaint at impeachment trial sa Senado si Vice President Sara Duterte, gagamitan nila ng poder ng ombudsman. Ayan. Thank you, Alkida Kemsi. Sila ang nagpapahirap sa bansa at nagsasabotay. Thank you, Alkida Kemsi. I agree. So with Boying Rimulya at the helm of being the ombudsman, the guarantee of protection for Marcos and Romualdez become the very purpose kung bakit nandyan si Rimulya, Boying Rimulya, sa pagiging ombudsman. Mantakin mo, 6 years nahahawakan niya ang pagiging primary instrument of the state para supposedly habulin ang mga magnanakaw, kurakot at mga mandurubo na mga politiko. Si Boying Rimulya, politiko. Ang kanyang pamilya, politikong-politiko. At si Boying Rimulya known for his special operations group, sa kanilang ginagawa para lamang may gusto silang kuhanin, ay kung hindi nila makukuha, sisirain nila. Ayan. So ano pong implication nito sa political opposition movement? The Vice President Sara Duterte and all those aligned with the Duterte political group may suffer the consequences of having a very biased, politically vindictive, and highly questionable person na magiging ombudsman, lalo na in terms of probity and integrity. Pag sinabi pong integrity, yung iyong track record ay hindi ka magnanakaw, hindi ka magiging abusado sa anumang poder na ibibigay sa iyo. At ang isa po, ito yung pagiging bahagi ka ng design talaga upang i-weaponize ang ombudsman so that it will become an extension power and protection for the interest of Marcos at ng kanilang barkada na si Romualdez. Kaabang-abang po ito kung ito tuloy ni Marcos Jr. kahit na walang probity. There is no good sense of reason on the basis of experience, on the basis of track record, on the basis ng kanyang pagiging politiko, pagiging bahagi ngayon ng pamunuan sa Senate Blue Ribbon Committee at iba pa na mga ginagawa ngayon. Si Rimulya po ay isa sa mga maruruming politiko sa ating bansa, sa modernong kasaysayan ng politika natin. At nakita naman po natin kung paano niya ginagamit ang poder niya upang bigyang diin na ang mga kalaban sa politika ni Marcos ay may kalalagyan sila kapag si Boying Rimulya ang magiging ombudsman. And their primary target, because they failed to have Sara Duterte become convicted sa Senate Blue Ribbon, sa Senate Impeachment Court, babawiin nila at kukunin sa isang pamamaraan na ang weapon of attack will be the office of the ombudsman. Naku, may kalalagyan nito si Vice President Sara Duterte at ang Duterte political camp kung hindi po magkakaisa ang political opposition at hindi po hahawak ng pagiging interbensyon sa bahagi ng people power ang taong bayan, the more that Marcos will now consolidate power by having Rimulya as the ombudsman. Pero may nakalimutan si Marcos. Hindi sa lahat ng pagkakataon itolerate ito ng taong bayan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang kanyang pang-aabuso sa poder, ang kanilang panunumbalik sa
pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay lulunukin na lamang at panalampasin ng taong bayan. May hangganan ang pagpapasensya ng mamamayan, lalo na kung ang nai-involve na dito ay ang pangmatagalang interes sa demokratikong bansa na dapat ang mga institutions of government ay hindi po sinasalaula at tinatarantado, kundi ito ay inaalagaan. Ayun!